Review and analysis sa Miss Universe 2024 Preliminary Competition. Alamin. Hello, Crowellos! Mabuhay! This is Gaysel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hello! Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Ano mga oras kayo nanonood sa akin ngayon? Maraming pong salamat. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe na YouTube channel, Gaysel Ortega, for Well and Pageantry, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng ating mga video. At ito na nga tayo, may review and analysis ako doon sa naganap na preliminary competition ng Miss Universe 2024. So, punta muna tayo doon sa kanilang nagulantang ang lahat kasi may pa-national costume competition pala ang nauna. Kakaloka. Hindi ko inaasahan yun at siguro tayo namang lahat siguro ay hindi inaasahan yung mga ganong pa-eksena. But, okay lang. Di ba? Ang ina-escape ko kasi may iba silang live about sa National Costume Competition pero hindi pala. Pero bago muna yung National Costume Competition, puntahan ko mo yung stage. Pang Miss Earth na parang sila ng Miss Earth ng stage. Tapos, dinrawingan lang nila ng 8 doon. Nakakaloka, hindi ko kinaya. Ganon, yung stage. Yung paila, mga, umangat ng very light sa Miss Earth. Mukhang mas maliwanag pa yung Miss International. Di ba? Nakakaloka talaga. Hindi ko mga kinaya yung mga leveling ng eksena ngayon sa Miss Universe. So, yun parang kinulang sa ilaw, baka pundido yung iba, tapos yung stage, drawing lang talaga ng infinity ng number 8 doon na eksena. Nakakaloka. Parang leveling na sila ng Miss Earth. So, mga nanghahanas, nakakaloka, di ba? So, ngayon punta na tayo ngayon sa National Costume Competition, di ba? Ang para sa akin, yung kumabog naman talaga doon sa National Costume Competition, yung alphabetically guys, kumabog doon sa National Costume si Bahrain, si Belize, si Bolivia, si Cambodia, si Canada, si Denmark, Ecuador, Egypt, Guinea, tama ba ito? India, Italy, Kazakhstan, Japan, Malaysia, Myanmar, VVV, or New Zealand, Peru, Philippines, and Zimbabwe. Yun lang yung mga kumabog sa akin sa NatCos. But, my top 3 sa national costume, I go for Malaysia, Philippines, and Italy. Ayan yung nag-shine sa akin sa National Costume Competition. Di, okay lang yun, isa-isahan, ng bonggang-bongga isahan, isang angulo, ikot-ikot, ganyan eksena. Gusto ko kasi, hindi naman yung pasabog yung NatCos. Ang gusto ko yung performance din talaga, yung gumagalaw, yung mga pa-eksena, at that's why kumabog talaga sa akin si, Malaysia, si Philippines, at saka si Italy. Next, ang swimsuit competition. Magkakaiba sila ng cut ng swimsuit, hindi pa pare-parehas. Pero, magkakaiba ng eksena. Siguro, pagandahan lang ng napili ng swimsuit. But, sa swimsuit competition, daming kumabog sa akin, as in, magaling magpasarili yung mga iba, pero nakakaloka. Ito kanawindang. Siyempre, understandable naman sa NatCos na medyo madilim, wala masyadong mga special effects doon sa likod, kasi nga, NatCos, kailangan mag-shine talaga yung NatCos mo pag umi-eksena ka sa stage. Dapat wala nang ibang nakaka-istorbo, di ba, habang nanonood ka. But, sa swimsuit, nag-iba lang yung LED. Nagiging patubig. Naging patubig lang yung LED, nag-iba lang. Tapos wala namang kinabago. Yun pa rin yung ilaw, madilim pa rin. Parang draw lang din ng loto.
Oh, nakakaloka. Pero marami namang kumabog sa akin ng bonggang-bongga doon Ang galing ng mga girls. Puya gaba doon sa Natkos at saka sa paukay-ukay ng mga European country. Hindi muna tayo sa swimsuit. Sa Natkos muna maghanas ako. Yung mga European country hindi masyadong kumabog Si Denmark lang yung bongga doon at saka Sino ba? Si Italy. The rest, the European country, puro gaba sa akin yung ukay-ukay School of Acting National Costume. Hindi ko naman hindi nire-respeto yung kultura ninyo, pero yun naman talaga. What effort? What talaga effort ng bonggang-bongga. Ngayon pa naman tayo doon sa swimsuit. Maraming girls na mga kumabog At saka nag-train talaga sila ng bonggang-bongga. Pero ito yung mga kumabog, madami talaga sila. Si Albania, si Australia, si Belarus, Bolivia, Brazil, Cambodia, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, ang boka si Cuba, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, Finland, Great Britain, India, Japan, Italy, Malaysia, Mexico, the Netherlands, Lebanon, New Zealand, Paraguay, Peru, Philippines, Puerto Rico, Russia, Slovakia, Thailand, Venezuela, and Spain. Nakalimutan ko sa Spain. Next, anong next? Wala pa. Sa swimsuit yun nga, yung hanash ko doon, parang backdrop lang yung nagbago, pero yung pailaw, wala pa rin talaga, kakaloka. Pero, yung kumabog sa akin doon, yung top 3 ko doon sa swimsuit competition, ay puro gaba naman kay Peru, New Zealand, at saka Dominican Republic. At si Chile, at si Cuba, ayun, top 5 na. Cuba, Peru, New Zealand, Dominican Republic, Venezuela, and Cuba, at Chile. Hindi ko magaling kasi sila, sa totoo lang. Kumbaga, nasatisfy talaga ako sa swimsuit nila ng bonggang-bongga. Kahit yung music ay purya gaba sa music. Akala mo evening gown, tapos hindi pa marinig masyado. Paano ka rarampa? Paano ka kembot? Paano? Nakakaloka yung music. Parang gusto ko matulog. Swimsuit competition. Naloka ako. Basta naloka lang talaga ako doon sa music. Tapos, paano ka kakembot? Yung iba na lang nag-adjust na lang. Yung ibang mga girls ng mga kabugera, Denmark is also doing good din sa swimsuit. Nag-adjust na lang yung ibang girls sa pa-music. Tsaka talaga ng music. Ano namin yun? Pa-emborn Pa-emborn na, pero wala ako doon sa girls problema. Si Chelsea Manalo doing good naman. Kumbaga hindi yung pinakakabog, pero hindi worst ang kanyang performance. She's amazing din naman. Ang ganda ng makeup pa, kanyang paslomo lakad after din yung Atisa post. O diba, Atisa post kasi yung ganong eksena. Tapos bago siya umiksit, may paslomo muna. Kung saan nakakapansin lang basta ako napansin ko yun. O diba, ayun ang ko sa kanya. Kumbaga, nasa top 20 ko siya when it comes sa swimsuit competition kasi ang dami talagang nag-shine sa swimsuit competition ng bonggang-bongga. Pero wala siya sa top 10 ko, nasa top 20 lang. But, kudos to her, magaling din naman siya at hindi siya nagpalambaso doon sa mga eksena ng mga Latinas. Nakakaloka yung mga Latinas. Kembot dito, kembot doon, kahit hindi naman bagay sa music. Natawa ako, kaya yung ibang mga Latina kahit magagaling, na hindi ko sila ipinasok kasi kahit hindi bagay sa music, sige, kembot sila ng kembot, kaya naloka ako. Ganon. So, pasok na tayo sa evening gown, nagpalis ng host. Wait lang pala, kudo sa host grabe yung bunganga ni Arbony hindi siya napagod, napakadami niyang pinagsasabi doon. At saka si Shanice Palacios, talagang sigaw kung todo sigaw, bumabawi din naman siya, kahit na maraming spells si Arbony. Yeah, Aruba! Gumagano din lang, hindi kagay, Aruba. Dati kasi guys, Philippines, Peru, Puerto Rico, Poland, India, Indonesia, ganyan dati, lalo na kay Lakat, balikan pa ninyo. Pero ngayon, si Shanice Palacios, Peru! Philippines! Mga ganung eksena talaga siya. Kaya, kudos. Palakpakan tayo doon kay Shanice Palacios. Hindi naka-appreciate yung iba. Palibasa, hindi kayo nanonood ng preliminary kung ano ka, lamya ang preliminary ng Mission Universe. Gumaganon-ganon lagi yung tumatawag sa
Lalo na may IMG era. Naloka talaga ako sa preliminary. Balikan nyo guys para malaman nyo yung sinasabi ko. Albania. Argentina. Ganyan na ganyan sila. Pero ngayon, si Shanice Palacios, kung todo to the highest level talaga yung pagsigaw niya. O, diba? Kodos. Pero sa evening gown competition, nagpalitan niyo si Shanice Palacios. Siguro hindi ko alam kung naihi. Charot lang. Hindi talaga siya siguro sa evening gown. Kumbaga, yung kontrata niya ay hanggang swimsuit competition lang. 'Di ba? Nabago kasi, 'di ba? Nabago kasi yung plano, wala naman talaga dapat evening gown, pero nagkaroon ng evening gown. So ngayon, wala talaga sa siguro sa kontrata na si Shanice ay mag-emote pa sa evening gown. Kaya umiksit na siya at pinalitan ng isang male host, o 'di ba? Kalmado din yung boses, nakakaloka. Si Arbo nilang talaga ang bumubuhay sa preliminary competition. At syempre, ang mga girls nating rumarampa ng bonggang-bongga. Pagdating ng evening gown, tama ang nasagat ko, 6 tapos isa-isa. Yung mga, kung bakit naman sa mga fans, hindi ko sila maintindihan. Ay, bakit hindi sila rumampa? May sinabi ko kami rumampa. Mabuti nga may evening gown. Ang pagkakaintindi ko kasi, 6 tapos isa-isa, emote lang. Yun talaga ang pagkakaintindi ko rin mula pa kahapon noon, bago in-announce nila yan. At yun naman yung sinabi ko sa vlog ko, bakit yung iba nag-expect na rarampa? Tumbling. Uy, bakit ka dyan lumilipad? Tumbling talaga ako. Naloka ako doon. Siyempre, in-announce na nila na gano'n na 6 tapos emote lang, tapos isahan. Oh, tama naman yung nila. Tama naman yung in-announce. Bakit marami kayong hanas at reklamo? Natawa ako doon kasi hindi kayo ibig sabihin, hindi kayo doon na nakikinig sa instruction. Dapat nga wala ng evening gown, dapat wag na kayong humanas, at least pinakita pa rin yung evening gown kahit gumaganon lang sila, at umiikot-ikot lang. Okay, speaking of evening gown, ang mga nag-shine sa akin alphabetically din. Chile, Albania, Cuba, Denmark, Ecuador, Finland, Great Britain, Indonesia, Lebanon, Mexico, Netherlands, New Zealand, Peru, Philippines, Puerto Rico, Spain, Thailand, UAE, Venezuela, Vietnam, Zimbabwe, Cambodia, and Aruba. Actually guys, congratulations sa mga girls. Wala naman ako makikitang best performer doon kasi hindi naman sila nag-perform. In the first place, yun lang yung mga nagustuhan kong gown. Yung mga nabanggit ko. Kasi hindi naman sila nag-perform eh. Yun lang. So, ngayon, gustuhan ko yung eksena ni Chelsea Manalo. Chelsea Cortez. Nagbago na pala siya. Charot lang. Hindi. Ni Chelsea Manalo. Dahil bukod doon sa kanyang pagtawag sa kanyang Philippines na gumagano siya. Ganon. Diba? Ang exit die ikot, double turn yung lola ninyo. Diba? Akala mo naman, hindi mabigat ang double turn ang lola ninyo. At nakita talaga yung eksena. Pagpasok pa lang niya, umikot na agad siya, diba? Yun talaga, trademark yun sa akin. Pagpasok pa lang niya, umikot siya at nalaman ko, ay, naka-blue si Philippines. Tapos, pag buto na sa kanya ng camera, gumaganon-ganon na siya ng bonggang-bongga. O, diba? Eksena kaysa kila pero gumanon lang. O, diba? Walang aura. Tapos, pero okay naman yung gown. Pero walang masyadong eksena, kumbaga, diba? Pero, sa evening gown niya, umeksena talaga si Puragaba naman ibigay ko naman kay Dominican Republic. Hindi kabunggahan yung gown. Pero eksena siya. Eksena din yung kanyang blue din ba? Kalimutan ko yung kulay ng gown niya. Pero umeksena talaga siya sa camera. Hindi talaga siya umalis. So hanggat hindi nakuha. Kasi alam niyo yung camera, di ba? Pag ikaw ay celebrity, pag pula pa yung camera, nakatutok pa yan. Hindi talaga siya umalis hanggang hindi nagbago yung camera.
Iba, Dominica. Yan, yung mga umeksena sa akin. Eksena lang ang labanan. Si Chelsea, umeksena. O, diba? Pagpasok pa lang niya, ikot-ikot na siya doon. Tapos, pagbuto sa kanyang gumaganon, ganon pa siya. Wag na yung ball gown niya. Tapos, pag exit niya, ikot ulit, double turn pa. O, diba? Ay, yung mga pangabog. Yun yung mga nag-shine sa akin. Sa, evening gown. Pati si si Venezuela. Kabugay rin yung Lola Venezuela niyo. Ang haba-haba niya tingnan. Ay, pakak talaga si Venezuela. Wala akong problema sa kanya. Ngayon, may awarding pagkatapos. Best Skin. Kakaloka, Best Skin. Honduras. Si Honduras ang Best Skin at saka yung Miss Congeniality ay si Trinidad and Tobago. Oh, diba? Siya talaga ang voluptuous of the year. So, diba? Si Trinidad and Tobago with Miss Congeniality Award, El Tucuyo Uwe. Oh, charot lang. Ayun guys, ang mga pa-eksena ko doon sa preliminary competition ang nakakaloka. So, anong masabi? Alam ko marami kayong hanash. Ako wala. Congratulations lang talaga doon sa mga girls. Performance ninyo. Sa lahat ng mga girls, sa lahat ng mga Pilipina girls ay kabog, di ba? At take note lang pala, may hindi pala sila nabuto ng camera. At kudos naman sa Miss Universe Organization. Yung hindi nabuto ng camera ay pinaulit. Which is si Cambodia, si Bahrain, at saka si... Sino ba yung isa? Aruba, di ba? Pero kumabog din sila, love ko sila, ang bonggang-bongga. Kabog din naman sila. So, ayun. Doon natapos ang preliminary competition. At ako ay masaya ako sa ginawa ni Chelsea. Kumbaga, satisfied. Kasi yun lang. Saka yung national costume na talaga, napakaganda. Promise, napakaganda. Nakita ko na kasi yung gown, kaya hindi ko lang alam kung paano niya execute. Nakita ko na yung gown. Tapos sabi ko, okay, Olivia Culpo. Pero hindi ko alam kung paano niya i-execute. So, at dahil binigyan niya ako ng magandang execution, kahit na nakasteady lang sila doon, bongga yun para sa akin. That's why believe na believe pa rin ako kay Chelsea Manalo. There you go guys, ayun ang aking review and analysis sa Miss Universe 2024 Preliminary Competition. Abangan ninyo ang aking prediction, yung final hot prediction. Sino nga ba ang top 30 ko? There you go, maraming salamat. It has been Gazel Ortega. Paalam!